There's this iconic, legendary company, school, because I'm in the education sector. And for many years, they are regarded to be the top in their area, at least in their market. Yung within, I would say, we always say this in marketing, 25 radius, the 25 kilometer radius at least, the primary market of the school. The reason why we called it primary market is because during strategic planning, I think about 10 or 15 years ago even, we saw most of the students are coming, 90% of them coming within the 20 kilometer radius. So the strategic plan then was to increase that to 25, from 20 to 25, and then look at the population from that range. Kasi if you look at it, the 20 kilometer radius is already, diba? Look at the formula for the area. 20 pi r squared, right? So r squared is 20 kilometers times 20 kilometers is 400 times pi, more or less about 1,200 square kilometers. That was, if you look at it in Laguna, in Santa Rosa, for example, I'm not saying this is from Santa Rosa, but we already have 7,000 per square kilometer, diba? In Manila, it's much better. Is it much better or much worse? If you look at it from that perspective, so let's say Santa Rosa, or lower it a bit, let's say Calamba or even Cabuyao. No, I'm not looking at the current density per square kilometer. You will prove me wrong later. No? So let's just call it at 5,000. Diba? So again, 20 kilometers, 400, because 20 times 20, and then times 3, let's just round off the pi to 3. So 400 times 3 is 1,200. And then if you multiply 5,000, so 1,200 times 5,000, that means 6,000. So that means 6 million people. Tama ba? 6 million people are living within that range. No? So yung 6 million, hindi mo naman lahat yun market, okay? So unang-una, they are individuals. Let's look at the households and just pretend that per household, you have one person studying in your school. So kung 6 million, dibalik na naman tayo, divided by 5, so what's 1,200? 1.2 million people or households within that 20 kilometer radius, diba? So 1.2 million households, hindi din lahat yan kayang maka-afford, especially if you're catering to the richer population, no? So let's say, kasi sa FIES, no, so Family Income Expense Survey, so there is recognition of what we call the decile. So pag decile, you are actually, and there's calculation there, no, madali mag-compute dun eh. There's a calculation there, and then if you divide, siyempre decile nga, so divided by 10, so that means 1.2 million. That means for every decile, there's 120,000 households within that 20 kilometer radius, right? So 120,000 households yung para sa about decile. Let's say you're just targeting the 9th and 10th decile. Diba? So yun yung target mo, diba? So that means 20% lang na market. So the bigger, of course, the share that you're targeting, of course, the better it will be, right? So if you are targeting of the market, which is hard, especially if you are asking for a lot, no, in terms of, so let's say so 1.2 million, you're just targeting about 30%, no? So sabihin natin yung top 3 decile, o baka nga hindi mo pa makuha yung top 3 decile. So let's get back to that later, that reasoning, no? So 1.2 million, top 3 decile, so that means 30% of 1.2 million. So that's about 360,000 households. Pero yung 360,000 households, hindi kailangan nasa top yun, hindi kailangan 10, 9, 8. Kasi come to think of it, those na belonging to the 10th, 9th, and 8th decile, they will surely choose top tier schools in Manila kasi they have their cars, diba? They can make a commute, o kaya minsan they get
let's say, housing settlement or condo units for their children. So they'd rather go to Manila, where the top tier schools are. Of course, that's open for debate and discussion. Yun yung thinking ng mga, the Manila schools are just a bus ride away, no? Stone throw away lang kami from Manila, so madaling makuha. So again, anyway, hindi naman kailangan nga yung top na decile. Pwedeng 876, pwedeng nasa gitna, right? Kaya nilang magbayad, pero they would rather stay here in Laguna or Batangas, right? So when you look at that, so 360,000 households, so medyo malaki na yung market na yun, no? Pero again, hindi rin naman lahat ay merong nag-aaral, no? Diba, doon sa 360,000. So wala pa yung competitor dito. So 360,000, let's say may mga households dyan na wala na, tapos na yung mga anak nila, ganyan. So let's just put it at 40% of that. No? So 360, hindi nakakalahati eh. So 360 times 4, 40%, meaning 24, 3 times 6, 18, 200. Let's say 200,000 even. 200,000 households. So yan ngayon yung market. Pero hindi lang ikaw ang nag-o-offer niyan, right? So sa 200,000 households na nagpapaaral, ang dami, no? If you will look at it, no? 200,000. Pero again, as I said, hindi naman nga lahat may nag-aaral. So let's just say 200,000, kahit nga umabot pa siya ng kalahati pa lang nun, no? Half of that. Kasi let's say meron kang isang big competitor or a group of competitors na sobrang lakas. So you will only have 100,000, sabihin natin, kalahati. Kaya, diba, kung titinan mo, yung 100,000 at any one time, that's supposed to be yours. That's your market. However, no one school is getting that much of enrollment dito sa Calabarzon, right? So, kung titinan mo siya, talagang maliit yung ating penetration rate, so to speak, ng mga school. Kaya nga, itong weekend pa rin naman yan. Itong weekend, punta ako sa isang school. And nakita ko na, kasi 10 years ago, 15 years ago, talagang sila lang yung kilala dun sa area na yun. Wala silang kalaban, diba? So talagang they're pretty much up there. Talagang daming estudyante, no? I think isa din yan yung location, no? Tapos, yun nga, the tagline would be, ba't ka pupunta dito sa Manila? Meron na tayong quality school nearby. Pero if you look at it now, you can't do that tagline anymore kasi may mga nasa Manila. For example, I know of certain schools in Manila na hindi naman talaga laging face-to-face sila, di ba? So may mga times talaga na online lang. So, come to think of it, hindi na yung issue ngayon yun, no? Pwede ka na talaga pumunta sa Manila kasi hindi naman nga talaga face-to-face lagi, di ba? Ayan, no? So, medyo yung transportation because of the pandemic, medyo nagbago talaga yung landscape ng education doon. So, ngayon, why am I saying that? Yung mga taga-Manila na schools, o kaya yung mga taga-Liblib na po, talaga yung mga talaga malayong-malayo na, they are now competing against everybody. No? They're now competing against everybody. Kumbaga, free for all na to, no? Kumbaga, ito yung World Wrestling Federation and they're trying to dodge everyone out. It's a really red ocean, no? Red ocean. Tama ba? Ito pala Red Ocean, Red Sea, di ba? So talagang madugo yung labanan. Kaya nga, nung na-invento ang mga online classes, di ba? Tapos, meron tayong mga massive open online courses na hindi naman pinatulan ng maraming schools. Unang-una, wala silang enough, I would say, power yung teachers nila to do it. O kaya sila mismo, di sila naniniwala sa kanilang kakayahan to do it. So, wala talagang nagsamantala dun. So, nagtingin yung opportunity na yun, para makakuha ng mas maraming students. Kasi, diba, blue ocean yun sa mga schools. Pag sinabi mong blue ocean, ito yung type ng market na you render the competitor useless kasi you're putting them in a blue ocean. It's where they are rendered to be irrelevant. Ayan. So pag ganun ang market mo, no? Ang yung market structure, so to speak,
lumalabas may mga customers ka diyan na come to think of it, hindi mo na talaga sila magiging customers kung titingnan mo, no? Kumbaga parang tinan nyo doon sa book na Blue Ocean, no? Basahin niyo yan. Doon sa book na Blue Ocean, merong existing market, no? Sabihin na natin yung example nila doon, yung circus, no? Nagiging siyang masyadong expensive na. Dami nilang binabayaran, tapos hindi naman nila nagagawang napakadaming shows every month, tapos hindi na basta-basta madadala yun sa kung saan sa city. And kung may pag-compete ka, una-una malaki yung cost, no? Tapos unti-unti na sila nawawala because of the silver screen na tinatawag yung mga movie houses. So ganun din ngayon ng school kung titingnan mo meron ganyan sa Boston Consulting Group na format or template na talagang papunta na tayo dun sa ganun na shrinking na yung market share. Kumbaga lahat na nang dapat sabihin, nasabi na natin, naglaban na tayo sa accreditation, halos lahat accredited na. Pag sinabi mo yung mga teachers dati may mga masters, ngayon nawala na yung mga masters na labanan, PhD na, o lahat ngayon halos nagpi-PhD ang mga teachers, labanan sa research, nagre-research sa mga teachers. So parang ano na ngayon yung competitive edge mo, diba? Kaya nga ang ending ngayon, ang nagiging labanan ay pamurahan. So babalik tayo sa aking school, no? Na mamayagpag sila dati, ngayon pakonti na ng pakonti ang kanilang estudyante. And of course, ang number one doon is the cost. Yun yung number one na sabihin nila na nirereklamo. Masyadong mataas na sila. Bakit dito pa? Di sa ano na lang tayo. Dito lang tayo sa isang school. Mababa ang tuition, halos state university o talagang state university, so talagang mababa, no? Tapos at the same time, pag sinabi mo yung board exam, talaga naman nagtatap, dyan lang sa malapit sa atin. So bakit ka pupunta sa school na mahal ang tuition? Tapos yung mga teachers mo minsan nagtuturo dito sa kabila, 'di ba? Tapos ang nangyayari ay yun nga, hindi naman sila nakakatap ng board exam, o kaya naman hindi naman sila nakaka 100%, samantalang ito consistent 90-95%, tas laging may top notcher pa support, diba? So may kita mo doon, no, the market, hindi mo na madadaya ang market you know what I mean? So parang kahit anong gawin mo marketing dyan, maglagay ka ng dambuhalang tarpaulins, maglagay ka ng mga kung ano pa-concert sa school mo, the market knows. Di pag may concert do sa school mo, punta tayo do sa school mo. Pero pagdating sa education, hindi na. Diba? So talagang, unang-una, as I said, kung ang nagiging issue ay price o yung cost, diba? Bakit marami pa rin nagiging estudyante yung mamahali na school, mga top tier schools sa Manila? Ang sagot doon is syempre, George, top tier school nga sila Natural, marami talaga silang estudyante. Diba? So yun nga yun. So nagbibuild ka talaga ng reputation to somehow deserve that. Sabi ko nga dati, naalala ko nung nadoon ako sa strategic planning, kasi nga nasa planning ako, no? Karamihan ng mga deans ang sabi, maglagay daw ng tarpaulin na ganito, wala kaming price, tuition increase, di ba? Kasi pag hindi mo naman ginawa yun, paano mo bibigyan ng increase ang mga teachers mo, ang staff, di ba? So you will end up with backward trajectory for your people. Ang school pa naman ay people company. After 2-3 years, baka hindi lang, after 1 term lang, alis na naman sila kasi nga wala palang increase dito, di ba? Ganun mangyayari. So talagang dapat merong healthy, inflationary adjusted na increase ng salary, di ba? Alongside with syempre tuition, kasi doon manggagaling yun. Wala naman tayong paggagalingan, hindi katulad ng state university, lawyer, sabihin na natin, no? So pag yan nasa may nakikita sila ng mga tao, napakakonti ng chance na piliin siyang ligawan, di ba?
kahit pa ba sabihin mo bait naman siya, whatever. So, maaaring ngayon hindi na totoo yung sinasabi ko. No? Pero, karamihan ng mga taong iisipin nila, naku, hindi tayo pwede dyan, no? Kasi ano yan eh, mataas ang ano niyan, ang kanyang requirement. No? Hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo, di ba? Mataas ang pinag-aralan. So wala, busted tayo dyan, no? Papahiya lang tayo, di ba? So parang ganun yung idea ko dyan, na tipong kahit pa ba sabihin mo na hindi ka magtataas ng tuition or whatever, ang tingin na ng market sa'yo, mamahalin ka na eh. So anong dapat mong gawin doon? I-convince pa sila na hindi? Or ang gawin mo na lang ay i-deserve mo yung price mo? I-deserve mo yung price mo and let them know or let them realize na mataas ang tuition namin because maganda yung turo dito sa amin. Pero kung ang nangyayari is ang daming sablay, ang daming reklamo ng mga estudyante sa inyo, di ba? It goes around. Parang sabihin nyo, sige, nagpunta ka dyan sa school na yan, ang laki ng tuition, ano nakuha mo? Well, ito naman, ganito, ganyan. Madali kayong makahanap ng trabaho. In fact, yung internship namin, ganito. Kaso ang problema, ang mga schools, kinopya na rin yun eh. Diba? So, ginagawa na rin nila yung ginagawa natin years ago. So, dapat talaga, you're always above or atop your game. And hindi ka dapat tumitigil sa pag-improve. Kailangan na iiwanan mo sila eh. So, kasi the moment na tumigil ka, makikita mo yung market share mo, unti-unti, mawawala talaga yung market share mong yan. So yan ang nakikita kong concern ngayon, no, sa mga schools. Ayan, so what to do, no? Yan ang ano pa, no? Hindi lang yun pa eh. Ang isa pang concern, well, ito yung mga concern, no? Ang mga concerns ng school, aside from what we said, is first of all yung talent, no? How do you keep your teachers, especially the best of your teachers, 'di ba? How do you keep them in your school? Ang nangyayari ngayon parang hopping sila. Happity hop culture. Alam mo yan, they just keep on hopping around at nagpa-part-time na lang sa iba't ibang schools. Isa ako sa ganun. Parang, teka, masisisi mo ba yung masisisi mo ba naman yung mga teachers na yon, no? Ang nangyayari kasi is, well, yung mga schools, dapat ipakita talaga nila na genuinely nagki-care for the teachers. First of all, kung titingnan mo, like dito sa Region 4A, ang liit ng per hour, di ba? Ikumpara mo sa Manila, ang Manila magkano? Samantalang ang lapit lang yan, no? Kahit ngayon wala ka sasakyan sakay ka lang ng bus, punta ka na sa Manila, magkano ang rate? O dito, meron pa dyan nagbibigay ng doktor na 200. Parang insulting, di ba, for accreditation. Tapos, okay lang, makakuha pa rin naman tayo. Parang ganun yung attitude nila. So, if they don't care for their teachers, the more na mga teachers hindi rin magke-care. Parang ganito nga yung meron kasing, ito yung nakikita kong, no? Parang culture. Kung ang school, ang sabi sa mga teachers ay, meron silang may term sila dyan Parang no teach, no pay. Parang gano'n. Or something ng lessons, whatever, no? At sabi ko rito yung yung mga professional, mga masters, yung mga tuturo na ng college, di lalo na sa basic ed. Ang basic ed naman, bayad naman sila ng 40 hours, no? Kahit ang turo nila, ilan lang, no? Ako tutusin, mahirap din yun, no? Nasubukan ko rin yan, so, pero anyway, we're not talking about that. We're talking about HEIs. So, sa higher education institutions, yun nga, parang no teach, no pay. Parang gano'n. Ngayon, because of that, ang attitude ng mga teachers, di no pay, no teach. Or no pay, no attend. No attendance. Kumbaga, hindi kami walang bayad yan, hindi rin kami pupunta. So, anong nangyayari, doon lang sila sa point na tinabayaran sila, doon lang sila. Kaya hindi mo sila maasahan sa kahit ano. Minsan graduation, sige, pupunta sila for the sake of the students. Pero most of them, mga practice, baccalaureate mass, hindi mo maasahan yung mga yan na pumunta. Ilan lang yung makukuha mong teachers na talagang attend. Kasi nga, ganun yung attitude mo although binabalik lang sa'yo. Diba? O yun. No? So, because of that, yung attitude na ganun, syempre, expect sa'yo sabihin ng, mga teachers, ano ganito, ganyan, whatever. Kaso nasa ibang school din sila nasa ibang trabaho din sila. So, you cannot expect them
also do the same. Saka teka muna, hindi nga kami bayad dyan. Ganon yung attitude ngayon, di ba? So, ang daming nawawala because of that. Unang-una, hindi sila nakakapag-prepare. Yung mga tungkol sa syllabus review, wala yan. Curriculum review, wala yan. Hindi mo sila maano ng mga ng mga analytics ng tech exam, research, advisor, wala. Hindi mo sila makukuha sa ganyan. So, tapos, pag kinausap ng mga estudyante yan, laging galit yan. So, teka, hindi ko ba dito ako nga, nagiging ganun na rin eh. Minsan kasi itong mga estudyante naman, magme-message sa'yo alas 11 ng gabi, alas 12. Wala, loko. May mga estudyante ako sa ibang bansa. O UAE, alas 2, alas 3 ng madaling araw. Mabuti nga ako, sumasagot pa talaga ako eh. Kasi ang babaw talaga ng tulog ko, no? Babaw kasi akong tao eh. Joke lang. Yun, parang gano'n. Yung may mga bagay na beyond teaching kasi na dapat i-consider ng school. Kaso, ang gusto nila makita yung anong gagawin ng mga teachers dyan. Kasi nga, in the past, siguro, nadala na rin sila, binabayaran nila yung mga teachers. Wala namang ginagawa, nakatunga nga lang. Wala namang nakikitang output na ginagawa. So, nakikipit sila ng gano'n, di ba? So, because of that, hindi mo rin makip yung talent. Lalo na nung nag-pandemic talaga, I think it is the game changer na ang nangyari kung saan-saan sila napunta na school. Na-realize nila na, pwede naman pala to. Pwede akong mag-hop around. So, you cannot keep the good teachers because of that. So, yan ang isa sa mga nakikita kong problem. In fact, mayroon pa nga akong kilalang one school sa Manila na every school year, I would say, as in, bago na naman na set. And the school doesn't seem to care kasi nga, ayaw nilang mangyari yung bang ang daming teachers, walang estudyante. Okay lang sa kanilang mawalan ng ganun, ng mga teachers. Ang problema nun, pag ganun ang ginawa mo, ang maiiwan sa'yo, yung mga older teachers, older pa sinabi ko, old teachers na wala na lang mapuntahan kaya nasa inyo pa. Ayan, no? Ang maiiwan sa'yo, yung mga wala nang pupuntahan. Ayan. So because of that, number 2 na problem is inbreeding. Kasi nga, paano gumawa ng thesis, paano gumawa ng tunay na dissertation, no? Lalo na sa business. Hindi yung puro tayo Likert scale na, Likert yun baka sabihin nyo ba, Likert. Likert ang pangalan nung gumawa ng scale na yan, si Rensis Likert. Anyway, puro Likert scale na 1 to 4, 1 to 5. Tapos, business tayo diba? Data analytics. Sa ibang country nga, ang ginagamit na dyan talagang indicators na talaga. May big data mining. Tapos tayo, what do you think about our leader? Diba? Nagkakaroon tayo ng inbreeding. Ang nangyayari, hindi natin pinapayagan yung mga bagong ideas na manggaling sa labas pumasok. Kasi nga, sa totoo, hindi natin kayang mag-cope up sa ganun. So, anong nangyayari? Ang mga schools na luma, nagiging lalong luma. Hanggang sa paluma sila ng paluma, yung mga kapaligid nila, lalo yung mga fresh, no? Katulad siyempre yung mga SUCs, siyempre puro bago yung mga nandyan. Pero eventually, makikita mo, pagtagal nila, ganun din sila. Diba? Sa school kasi merong ganun tendency. Ay, nakamatanda na ako, ayoko ng mga LMS na yan. O yun, diba? So, nangyayari, sila. Para silang natatakot sa pagbabago. Yung change management talaga importante rito sa Toyota, ang sabi, Kaizen, no? Continuous improvement. Dapat may continuous improvement. Ang nangyayari ay nawawala yun. Ang naiiwan ay yung mga tao na unang-una wala nang mapuntahan kaya nandoon na sila sa school. So sila yung natin, no? Yung ating champions. Ang nangyayari, binibigyan natin kasi ng parang positive highlight, underline, premium, yung loyalty. Matandaan natin, loyalty is less than competency. Hindi porke loyal yung tao. Pag sinabi kong loyal, tipong from the beginning nandiyan dyan, ay competent na siya. Marami naman na competent at loyal at the same time. Gusto natin makita. Pero anong nangyayari? Because nagkakaroon tayo ng inbreeding, kayo, di ba? We don't do that here. Gano'n, di ba? Tipong, we do it differently in this school. Oo. Hindi natin ginagawa yan. Hindi naman tayo public school. O yan, di ba? May mga ganyan pang mga tirada. So, because of that, you just produce the same results over and over again. Sabi nga ni Napoleon Hill, Napoleon Hill sabi nun si Einstein. Basta, ang sinasabi is a wise man. Wise man said na ang stupidity is expecting something different to come your way when you are just doing the same thing over and over again. Parang same input,
and yet you're expecting a different output. Yung same input, I think it's aligned to inbreeding. It's aligned to focusing on the same things that you're doing. Diba? Tingnan nyo, number one, hindi mo ma-keep yung talent. Yung fresh talent na kailangan, hindi mo na naman sila mapipigilan. Eventually, they will retire or, knock on wood, they will die. And what will happen to your school if that happens? No? So, ang mangyayari, may iwan sa'yo, puro yung mga old people na sayo mo nga seasoned, veterans, diba? O kaya, merong kapareho din nun, the same, hindi naman kasi lahat veterans, na veteran pero hindi magaling at ayaw nang matuto kasi ayaw na nilang magbago, sila na yan. Tapos a big gap of age, let's say 30 years, tapos ayun na yung mga bago mo, mga 20 years old, 21, 22. Kasi wala na kayong matrack kundi yung mga yun eh. Tapos hindi na naman sila magtatagal. Magiging 80 years old na to. Asan yung middle? Nawawala yung middle kasi nga wala eh. Yung mga nag-inbreeding na yun, ayaw nila ng kalaban nila, ayaw nila ng may bagong magaling sa gitna. Kasi baka mawalan sila ng poder. So because of that, they only allow people who are in the same wavelength or even lower wavelength than them para kaya nilang pitpitin. So walang makakapasok na magagaling. So, yan yung culture. Culture yan ng yun nga, yung parang parochialism, traditionalism, parang ganun, di ba? Ayan, yan ang problema. And then, I would say number 3 is yung tamang pag-allocate ng funds. Ewan ko para sa akin kasi, ang school, eto natutunan ko kasi ito sa Lasal, yan ang kagandahan eh, no? Pag kagandahan at saka kapangitan, nag-aral ka sa magandang school, educational leadership and management. Lahat ng grades ko doon ay 4. Ayan, di ba? Salamat sa aking mga teachers na aking nabol. Oy, 4 mataas sa Lasal. Di ba? So lahat yan 4 sa Master of Educational Leadership and Management. Way back experts sa school. Isa sa mga tinuro sa amin ng teacher, namatay na nga pala yun, yung controller ng Lasal, Sir Francis. Ang sabi niya, merong vertical analysis, di ba, ng school. Ang vertical analysis ng school, meron talagang tamang allocation yan eh, kung titignan mo sa bawat area. Ngayon, doon sa mga ina-analyze ko, wala naman sa sinabi, dapat ganito, hindi, wala. In fact, doon nga isa sa mga kinabiliban ko doon ng Ateneo eh. Again, di ako Ateneo. In fact, yun nga gustong mapuntahan na school eh. Kasi Atento ako, tapos Ateneo siya, di ba? Parang meant to be kami ng Ateneo. Tapos lagi ako napagkakamalan dati pag nagbabayad ako ng bata pa. Mr. Ateneo! Sabi ko, hindi po Atento po yun. Anyway, ayan. So, ang Ateneo, ang galing kasi lahat ng kanilang budget, nasi-zero out nila. Hindi ko lang alam kung tinuloy nila to pero at least nung ako yung nagma-masters nang inaaral namin yung fiscal management. Grabe ang galing ng Ateneo. Talagang totoo yung man and woman for others. Talagang sinizero out nila yan. Lahat allocated. Bumabalik sa community. Taas ang kamay ko talaga sa Ateneo. Grabe. Ngayon, pag sinabi mo naman efficiency, magaling mag-manage ng funds, yan, Lasal ang magaling dyan. Talaga, business school talaga ang Lasal. Oo, Lasal Manila. In a way, okay din naman, no? Kasi siyempre, kailangan mo naman ng sustainability. Kailangan mong ma-keep yung funds, di ba? Totoo naman yun. Kailangan may iwan. No? Pero bilib lang talaga ako dun sa sustainability. Talagang, paano sila nagsusurvive Ateneo, no? Talagang bunabalik talaga nila lahat sa community. Talagang ini-invest back ulit. Pero Lasal is a different thing, no? So parang nakita ko doon, again, ito inaral ko before, yan ang disclaimer. So maaaring iba na ngayon, ganyan, no? Ang UST nga, where I came from, undergrad, masyadong mataas ang kanilang pasweldo sa totoo lang, no? I mean, siguro noon, ewan ko lang ngayon. Pero parang lumalabas doon sa inanalyze ko noon, umaabot sila ng 65, almost 70% ng tuition ay napupunta sa salaries and wages and benefits. Ang dami nilang mga allowances, laundry, ganyan. Meron pang, basta transportation, phone. Basta anong time na yun, ewan ko lang ngayon, baka nagbago na. Yan, no? Kaya sa tingin ko, kung hindi sila, again, hindi, open to, nasa filing ng ano yan, nasa SEC nila yan.
So, kung gusto nyo tingnan ulit, dito hanapin nyo, tingnan nyo yung mga foundation schools. Kaya, kung gusto mo naman yung pagmamahal sa mga teachers, pagmamahal sa mga staff, ayan, siyempre UST, Go Uste. Talagang, nila yung kanilang, mahal nila yung kanilang mga teachers. Pero, ang tingin ko doon, pag ganun kataas ang level mo ng pagbibigay ng funds, sa mga teachers, ang mangyayari, lugi ka na. Kung walang support galing kay Bishop of Rome, wala na. Ng Pope, kasi siya, Pontifical University. I think there's a reason naman for that, right? Na from what I know now, talagang mababa lang yung tuition nila, tapos mataas din naman yung sweldo ng mga teachers. Hindi ko pa na-analyze yan ngayon lately, Pero noong araw, St. Scholastica, yan ang mga na-check ko lang, Ateneo, Lasal, FEU, CEU. Kasi unang-una, CEU sa FEU, listed yan. So, napansin ko doon, on the average, eto paper ko to sa Lasal, ayan, 4 ako dyan. Favorite ako ng teacher ko niyan. Siya pa nga nag-add sa akin yan, sabi niya. Siya pa nagsabi sa akin sa FB ko na, ilagay mo yung graduate school ng Lasal, bakit hindi mo nilalagay? Nainis pa siya sa akin, ba't di mo nilalagay, sir? Tapos yun ang tagal-like ko, So alang nawala siya kagad, si Sir Francis. Ngayon, ang sabi niya, gano'n niya yan, pag 100% revenue, pag napansin ko doon, pag nag 60% and above ang pasweldo mo, yung cost of goods mo kasi is teacher. Siya pa nga nagsabi sa akin yan. Sabi ko, sir, talaga? Cost of goods? Parang ako naman, hindi ko siya kino-question. Ako naman ay, nung una, parang na-antipato ko ata sa akin yan si Sir Francis nung araw. Rest in peace, Sir Francis. Sabi sa akin, bakit di ka ba naniniwala sa akin, Mr. Atento? Ako controller ng Lasal. Sabi sa akin nung kaibigan ko si Andy, huwag ka na kasing makulit. Sabi ko, hindi. Ako na may nagre-react. Ako nga yung nabibilib sa kanya. Kaya ang dahil ko kasi natutunan sa taong yun as in. Sabi ko nga, nung natuto ko sa kanya, sabi ko, sana pala nag-accounting na lang ako. Kasi exciting pala to, kung tutusin. As controller, you can actually decide the fate of your organization. Lalo sa school. So pag iseta mo ganyan, hanggang dito ka lang, sabihin ko na, ang tingin ko dapat hanggang 50% lang. In fact, ang ibang school ngayon, kung magpasweldo na sa 20% lang. Ayan, wala na pupunta sa teacher. Dapat talaga taasan yun Kung nasa 50% ka, di ba, 100% tuition, minus 50%. Wag na yung mga wag na yung mga miscellaneous fees na allocated din naman. So 100 minus 50, may 50% ka pa. Admin, lahat, 25% yan. Dapat 20 ka lang. Sa lahat ng mga admin, mga repair maintenance, lahat yan dapat mga nasa 20 hanggang, wag kang magto 25, mga hanggang 22% lang. Tapos eto ang dalawang to ang mabigat, okay? Research 5%, student services 5%. So pag tinignan mo yan, 25 plus 10, 35, plus 50, 85. So may 15% ka pa na bottom line, di ba? May development, building. Yan, yung mga development fees, dapat nandoon na yun. Ngayon, yung mga sinasabi, library, paano yung campus journalism? Lahat kasi yan may allocated fees. May kinokolek yan na miscellaneous So wala na yan, i-allocate mo na yan doon, di ba? Kaya, kung titinan mo yon, may bottom line ka pa na 15, magkasya na dapat tayo ron. Ang research, pinalalakas natin dapat. Kasi dyan tayo mararank internationally. May research ka na nga, dinadaan ka pa sa red tape na dapat pumunta dito, ganito, ganyan. Ang bagal ng proseso. Diba? Samantalang doon sa mga nakita ko sa ibang bansa, sa international school, pag nagpasa ka ng paper na dapat gawa na, sa atin hindi, tinutugay-gayan mo pa sa paggawa, tapos sa dulo hindi naman gagawa, kesa doon sa taong gumawa na ipapasa sa'yo, ayaw mong i-honor. So, naiinis ngayon talaga yung mga gumagawa ng research. Ako, ang dahil ko research, hindi ko pinapasa doon sa mga schools na sinasabi ko sa inyo. Kasi parang ang tingin ko, ano ba yan, gawa na nga yung research mo, pinahihirapan ka pa. Diba? Pangit, diba? So anyway, yan ang problem. Dapat i-improve ang research kasi doon tayo mararank. Karamihan ng mga top rank schools sa QS, Quack, Corelli, Sinons, doon, all over the world. Ang rank doon, heavily, ay mataas ang output sa research. At hindi na ngayon publication ang labanan. Citation na. In fact, dati nga nung pumunta ako sa QS ranking, yung parang sa Middle East, di ang yabang ko pa. Siyempre, sagana tayo sa yabang. Paano po ba maging visiting professor? Ayan. Ang tanong sa akin, what is your H-index? Yan ang H-index,
for all of you who may not know, ito yung number of citation, yung 'di ba merong how many citations, how many publication. Kung halimbawa at dapat yung kumbaga yung publications, number of publications sa number of citation, kung ano yung mas mababa sa dalawang yun na number na pareho sila, yun. So halimbawa, example, 1 publication, 35 ang citation mo, ang H-index mo 1 lang. Kasi yun yung lower number between the two eh. Meron kang 35 publication, ang citation mo 1 lang. Ang H-index mo 1 pa rin. Kung gusto mong tumaas, kailangan nagsa-citation, nagpa-publication. So, halimbawa, 5 articles ka, 5 publish mo, 5 ang citation mo. O, di 5 ka. Meron nga akong kilalang pare, ito talaga bagong idol ko talaga to si Father Danny Pilario. Ang H-index niya parang nasa 200 something. Basta gano'n. Again, maaaring mali ako pero hindi ko siya ginugol. Pero nung huli kong na-shock talaga ako sa, ang dami namang publication nito at saka citation. Kasi the fact na umampas ka ng 100, ibig sabihin 100 ang yung na-publish at 100 yung citations mo sa any one of them. Kasi kung alba, nag-citation ka lang ng 30 or 50, hindi 30 lang, the lower number, di ba? The fact na napakalaki ng kanyang citation, ibig sabihin talaga masugi. Kumbaga, he is walking the talk. And this person is the president of Adamson University. And you can see him active din sa social media, nandun sa streets. I mean, alam mo yun, yung parang tipong, this president is walking the talk. Ang hirap kasi ibang presidente na sinasabi natin, no? Parang anong nangyayari na sa kanila is, nagpapakyut lang tayo. O, kailangan mag-research, whatever. Ikaw, nag-research ka ba? Vice President ko for Academic Affairs, wala kang research daw. Or, yun nga, siya, presidente, kita mo talagang, sige, sabihin natin, theology naman yan. Oo nga. Pero I mean, sinasabi ko, kung sasabihin niya sa mga teachers na mag-research kayo, meron siyang reason for saying that because he himself is doing that. Yun yung point ko doon, di ba? Parang dapat ganun yung leadership, di ba? So yung funds, allocation ng funds, again, nasa leadership yan eh. Mag-allocate ka ng research. Kung palalakasin mo talaga yung research, 'di ba? Dapat mag-allocate ka ng malaking funds for that. And 5%, let's say napakadali lang naman computin 'yan eh, 'di ba? Kung halimbawa ang number of students mo ay 10,000. Eto tingnan niyo kung gaano kalaki ang kinikita ng mga schools. 10,000. Magkano ang kanyang per sem, let's say, no? Let's say 50,000 na lang per sem at 10,000 students. So 50,000 times 10,000, ilan yun? 50 million, right? Tama ba? Ang 50,000, 50 million, hindi 500 million pala, di ba? 500 million, tama ba? Wala akong calculator, BS math ako pero di ako marunong mag-compute na. 50,000 times 10,000, so 500 million. So 500 million, 5% nun, ang 1% is 5 million. Ang 5% ay 25 million. Tama ba? 5% eh. Ang 1%, 5 million. Tama, 25 million. Wala namang school na nagbibigay ng 25 million sa research. Sa totoo lang. Ang laki ng budget dapat kung tutuusin. Kumputin ko na nga, sandali lang Calculator. So, ang sabi natin, 50 million. Ano ba, hindi mo ba ang calculator ko? Yan Per sem to guys 50 million, 50,000. Times 10,000. 500 million nga times 0.05. 25 million times 250 million. So hindi, until what point ka magagawin yun? Ang UP nga, the best of the best na. Yet, nasaan siya sa top ng world? Diba? Hindi pa rin. Pero ang UP is talaga nakakabilib dyan. Ang lahat halos na magagaling sa research nandiyan dyan. Kulang kasi ang budget nila kung titingnan mo. Diba? Kaya nga imagine mo kung paano nakakapag-produce ng mga researches yung mga yan. Nating compared naman sa ibang school na hindi masyado nabibigyan ng budget, okay naman ang UP. Pero ang point ko lang is, i-compare mo yan sa Japan, i-compare mo yan sa Singapore, i-compare mo yan sa India man lang. I-compare mo yan sa mga schools dito sa ating Mids, Korea, Vietnam, Malaysia even, kulang na kulang yan. Kaya nga ibang mga natin pupunta sa ibang bansa kasi doon malaki ang pondo nila sa research. Kaya ang kanilang mga pinibigyan ng pansin doon, talagang magagandang mga topic. Tayo, Likert scale. 1 to 5, rate your leaders. Tapos ang ginagamit nating mga survey instrument, minsan sarili pa nating gawa,
ay based sa mga survey instrument na mga researches na ginawa 20 years ago na, 30 years ago na. Oh, may mga tumatanggap pa sa atin na mga topics na pinaglumaan na ng panahon 1990s pa sa ibang countries, no? Na hindi na nga pinatanggap ngayon kung tutuusin. And yet, eto tayo. Bilib na bilib pa rin tayo sa mga ganong papers. Ba, tapos MBA yun. Tapos PhD yun. So pag tinignan mo, sabi, ano na-produce mo ang papel? Eto. Oh. Ha, yan yung papel mo. Kaya nga ang mga Chinese students ko, ang sinasabi nila, you know why I chose the Philippines? Because professor, here, if you have money, you can finish your dissertation on time. And you don't even have to say a lot. It's easy to get your PhD here. In China, it's almost impossible. Diba? Imagine. So, kumikita ng malaki ang mga school sa mga to, no? Sa mga foreigners na nag-aaral dito. Pero hanggang kailan yan? Darating ang point na ang mga taga-ibang bansa, iisipin nila, madali lang palang mag-ano dyan, no? Mag-aral dyan. So, walang quality dyan. In fact, tinanggal na nga tayo ng Chinese, no? National Ministry for Education sa kanilang listahan. Marami nang school na hindi na nakakapasa doon. Hindi na nila ino-honor. Kasi sa China pala, according to my students, merong budget na ina-allocate ang pamahalaan nila pag natapos nila yung kanilang PhD. O, pinapaaral na sila, tapos pag natapos sila, may bonus pa sila. Ganyan ano ang government nila. Ngayon, nakita nila, how come, etong mga schools na to, ang daming pinoproduce na mga PhDs, ang bilis lang matapos. O ngayon, patawagin sila ngayon, no? Patawagin natin yan. Tingnan natin. Totoo ba yan? Yung mga education, degree na yan. Bakit nila natapos yan? Andi dito sila sa China, paano nila natapos yan? O, di ba? Ngayon, doon mo makikita na unti-unti, sige, hindi naman yan masyadong malaking bagay, hindi natin papansinin yan, huwag natin palakihin yung isyong yan. Pero, ang mangyayari dyan, long term, mawawala na tayo ng reputation. Ang good reputation is hard to come by. You build it for 20 years, and in a matter of 20 minutes, you can lose it. So, ganun na nangyayari sa ibang mga schools. Because, nangagat sila ng kagitna, no? Maraming mga foreigners, mga students. So, ano nangyari? Wala. Nalusaw, na watered down yung curriculum, na watered down yung kanilang teaching. So, ang ending ay mawawalan sila lalo ng estudyante in the long run. In the long run, zero-sum game. Yung sasabi ko, ang tunay na ranking, katulad ng nasa QS, ang tunay na ranking ay yung ranking talaga na nagpo-produce sa mga teachers, ng tunay na research na nakakatulong talaga sa industry. May kapartner silang industry, pinupondoan ng research nila, at the same time, education supposed to be. Yung ranking, pag hindi tunay, minasamasahin mo lang, okay yan para makapag-land ka sa ranking. Pero long run, wala, pababa ka ng pababa sa ranking kasi maraming mga schools sa ibang bansa na tunay na ginagawa talaga nila yan. No? Makikita mo, slowly but surely, ma-overtaken ka na. Ganun. Okay? Yun. So, isa pa din yung sinasabi ko nga, yung kanina, no, nabanggit na natin. Because meron akong isang nakilalang president, no, na talagang he's walking the talk. No? So, ang nakikita ko doon, dapat talaga ang leadership, visible leadership. Naintindihan ko na ang mga leaders natin, maraming ibang businesses, natural, they're not always in school. And that is the reason why, kaya ka nga nandiyan dyan. In fact, yung nga sinasabi dati ng aking presidente, that is the reason why I put you there. Kasi ikaw yung magre-represent sa akin. Totoo naman yun, no? Ang problema yung mga leaders nga, again, balik na naman tayo sa number 2, pag nagkaroon ng inbreeding to their president, saying ito yung ginagawa ko, wala naman pala nangyayari. Diba? So, ang ending, binagaganda mo yung reputation mo doon sa presidente mo, pero at the expense of the school is no longer the best school. Why? Wala eh. Yung naiiwan sa yung mga leaders na nagre-represent sa'yo, kasi nga hindi ka visible. Andyan ka pero hindi ka visible. Parang invisible leadership ka. So, ang nire-represent ka ng mga taong hindi rin malakas ang leadership, di ba? Kaya nothing would replace your visibleness, yung visible activity mo na you're always in school. Naalala ko nga yung aming dating founder and president, no? Talagang sabi nga nila nung umpisa pa daw talagang umiikot pa yan sa school.
nanonood ng class, no? Kaya pag pinatawag ka niyan after the class, o minsan habang nagkaklase, tinatawag ka niya. Pati yung mga pronunciation mo, kino-correct niya. Di ba? Kasi nga, alam mo, sa manufacturing, merong framework na ganyan eh. Yung tinatawag na management by walking around. O kaya sa Japanese, yung tinatawag natin na Genshi Genbutsu. Go to the Gemba, Genshi Genbutsu. Go and see. Go to the Gemba. Because if you will look at the manufacturing floor, asan ba mo makikita yung tunay na operations sa manufacturing floor? Di ba pag lumakad ka sa manufacturing floor, narinig mo yung ingay ng machine, narinig mo yung tunog ng machine, alam mo kung may problema, nakikita mo yung process, yung flow, saan nagkakaroon ng problem. Pag hindi umiikot yung leader, di ba, yung operations manager, magkakagulo. Kaya nga yung supervisor means above, yung vision mo nakaangat ka, kasi nakikita mo yung nasa floor. Paano ka naging supervisor kung lagi kang nasa meeting? Ang mga deans, lagi nagmi-meeting. 10 hours sa loob ng meeting room. Saan yung observation? Naalala ko nga dati nung ako'y planning, sinabi ko, ilagay yung observation sa KPI ng dean. Tinanggal na namin yan, George. Okay na, nagkaintindihan na kami. Inalis ang observation ng klase. Samantalang, ang sabi sa Lasal, nag-aaral kami, instructional leadership, yan yung number 1 na task ng mga leader, ng mga dean. Kailangan instructional leader ka. How do you know na yung mga teachers may tuturo ng tama, nasa syllabus sila, kung ang binabantayan mo lagi ay yung, di ba, yung mga meeting ninyo na pagkakahaba, na ang pagko-correct lang ng minutes ay inaabot ng 45 minutes. Di ba? So asa ng leadership, it doesn't only pertain to the president, it also pertains to the heads, particularly the deans. You should always be around, di ba, to look at the processes. Yan, visible leadership, go to the Gemba. And then yung dedication to education, yan, sakto may rhyme, no? Dedication to education ng mga leaders. Because the market knows, ang mga bata, they know kung ang schools ba ay pera lang ang gusto o ang school ba ay talagang naniniwala sa education. Ayun, sa education ng mga bata. Kung naniniwala ba sila na, hindi natin kailangan masyadong mataas ang tuition. Actually, kaya natin yan. Kailangan lang talaga dedicated tayo sa ating pinaglalaban, no? Yung ating mission. There used to be a time, I think, when all the schools are like that. And tinan nyo yung nagiging output, no? Tinan nyo yung result. Nasaan ang education, Philippine education sa mundo? Relatively. Nasa bottom tayo. Ngayon sabihin ng HEI, hindi naman kami yan eh. Ang high school yan eh. Yung mga yun, dito na ngayon sa atin. Yung mga nag-test noon na high school, nag-test noon na grade school, yung iba dyan nakalampas na, nakaalis na sa ating walls. Ano na yung kinikradle natin, no? We are cradling the negative output of our institution. Ang nangyayari is we are producing en masse mga generic graduates, sabi nga ng industry, na walang alam, kailangan pa namin i-train ng 4 months, 5 months, mountain of stupid na kung saan they are stupid but they don't know they're stupid. So, nagmamagaling sila. So, pag dinay mo ng konti, natuto, aalis na kaagad. So, ang ending, parating na sa industry, hindi pa rin sila mag-survive ng maayos. And produkto natin yan. Produkto ng schools yan. So, kailangan na talagang baguhin eh. Yan. So, ang susunod doon na problem natin, di ba? Yung attitude ng leader, no? Yung attitude ng leader, lalo na ng mga tycoons, na ginagawa nilang cash cow yung education, hindi sila visible. Ang ending, nandoon lang sila sa kanilang mga opisina, hindi na sila pupunta sa schools. Anyway, nakaka-receive naman tayo ng dividends ng kung magkano, ilang percent. Diba? So, wala na yung genuine love, concern for education. Genuine dedication for education. Because what they want is only to get their dividends. And that's it. That's going to be okay for them. Dapat, sabi nga nung isang great writer, great
president, we consider him a president, no? Sabi ni Jose P. Laurel dati. Kailangan gumawa siya ng, sabi niya, kailangan gumawa ako ng school na will be the University of the Masses. Kasi nga sa kanya, ang UP nun ay hindi panglahatan, hindi pang University of the Masses. Yung UP noon ay considered to be para sa mga elite. In fact, siya, isa sa mga elite kasi doon nga siya nag-aral. Sa UP siya nag-aral. So, kailangan daw gumawa siya ng version na pang-masa. Kasi para sa kanya, ang schools ay hindi dapat ginagawang business. Yan mismo sila ang great Jose P. Laurel. Diba? So, I think we cannot help but treat everything as business. However, ando doon yung business pero we look at it from the point of view of sustainability. Not from the point of view of earning a lot and making the Forbes list through education. Because education is always about giving back. Wala ka talagang kikitain ng malaki. Again, the example of Ateneo. It's always about giving back to the institution. I-develop mo yan. Papalakihin mo, papagalingin mo yung kanilang, i-develop mo sila. Yung mga magagaling na ngayon, magdidig ka na naman ng bago. Naalala ko tuloy yung aking EVP before. Sabi niya sa akin, huwag kang mawala ng pag-asa, George. Kasi ganyan talaga ginagawa ng education para kang coach. Pag mag-retire na naman yung mga, umalis na naman yung mga dati mong mga estudyante, wala ka ng mga student leaders, may bago ka na may cultivate. Ganun lang yun eh. So with that, you need money for that, no? Stop making the schools your cash cow. Because the schools are sacred ground. In fact, dyan yung summation ng lahat ng culture natin. Lahat everything that we hold dear, nandiyan dyan. The future of our country is there. Diba? Kung hindi natin siya papahalagahan, habang buhay na lang tayong yuyurakan sa international scene, we will not mean a thing. Yung mga pinaghirapan natin for so long will be amounting to nothing just because we can't do it anymore. The other schools in other countries are simply better than us. Yung mga galing sa atin, yung mga ibang hindi na naniniwala sa education sector dito sa atin, sa plight ng education dito sa atin, pupunta na sa ibang bansa. And yung mga expertise na nakikita doon. And they're now transforming the schools out there. While our schools are wallowing in the quagmire of forgetfulness, of incompetence, I would say. Alam mo yun? Again, with all that, hindi naman lahat, no? Pero nakikita ko yun na nangyayari. No? Kumbaga, we should keep looking at the writings on the wall. And try to find out, teka, ano ba nangyayari? Parang merong message dito There's a message here somewhere. And we need to listen to that. We need to look at it from that perspective. And dapat nating tingnan kung tayo ba ay guilty of that? Profiteering in education. Not really giving back to the student what they deserve. Ngayon, having said that, I think yung last kong rito is about, yun naman, ang problem naman sa iba na school, masyado namang binibi ang mga estudyante. Ang nangyari, okay, sige, we have to take care of the students, siyempre, customer focus, pero wag niyo naman i-baby yung mga estudyante kasi ang ending niyan, guys, yung mga estudyante, ang akala nila tama na sila. Tama na yung ginagawa nila. Counting effort, gusto nila ipasa sila. Gusto nila kahit late na sila magpasa, okay lang. Ibagsak natin yung mga dapat ibagsak para sa akin. Paramdaman natin sa kanila yung mga nararamdaman natin noong araw. Ako nga kamuntik-muntik na akong bumagsak sa isang subject. Buti lang, in-incomplete ako ng aking teacher. Dahil sa hindi ako nakatake ng exam, kasi may sakit ako, nagkaroon ako ng German measles noong time na yun. Ang point ko lang, hindi ko makasalanan yun. And yet, I could have easily just lost everything and even failed. In fact, yung aking transcript, doon pa yung incomplete and then 1.75. Kasi nga, mayroon akong buti na incomplete ako. Ang point ko lang is, ang mga estudyante, kailangan natin silang i-educate properly na hindi po pwede kasi ngayon ang umuuso ngayong mga meme, yung tipong pwede na to. Hindi tama yung pwede na hindi siya pwede na. Hindi pwede na ang pwede. Kulang yan. Dapat kulang pa to. Dapat ganun yung ating attitude. Kasi we are being compared not by the incompetence of our neighbors,
of our classmates who are just copying from us. We are going to be compared with the best that the world has to offer, and they will crush us big time. We are being compared by the best of the world out there. So pag hindi po tayo nag-shape up, yung nangyayari sa atin is we will lose everything. We used to be number 2 in the Asia at least, no? Even with the devastated Japan, they were number 1 in the 1950s. But we were number 2 then. We were the first airlines dito sa Asia. Ano na nangyari? Mapagyayabang mo pa ba yun na tayo yung first O, kahit na lang sa kahit sa chess Ang first Asian Grandmaster si Eugene Torre. We had one Super GM. We lost him to US kasi nag-migrate siya sa US kasi we didn't care enough for that guy. O ngayon, meron na naman tayo. Just recently, meron tayong tennis player na nakita ko, dala-dala niya, BPI. Parang sinuportahan siya ng BPI, Pero, ayan, pagkatapos niyan, marami na namang marami na namang kiyaw-kiyaw ang government. Sasabihin natin, thank you for ganito. We welcome you, international, Philippine Olympic Community, ganyan. What the hell? Sama sound anymore. Let's look at the writings on the wall. I started with saying one school struggling due to lack of enrollment. Pero if you look at it, it's not just one school, it's every school. It's the plight of all the schools. We are hanging on the thin balance wherein on one point there is oblivion. Alam mo yun, kakalimutan na tayo, wala nangyari sa atin. And ang ending, nagte-training na lang ang mga employees kasi kulang yung tinuro ng school. On the one hand, there is excellence. Dapat ibalik natin yung time kung saan pag pupunta ka sa school, ine-expect mo talaga na ita-transform ka niya. Kasi nga, ang school is about transformation. If you look at the original word, educare, is like to draw water. Education is transforming the individual. It's transforming the student. Hindi yung binibaby mo yung student. Kahit anong i-output, ipasa mo, bawal magbagsak. Ang 74, 75. Ang 73, baka magreklamo pa, maging 74, maging 75. Igawin mo ng 70 para wag na magreklamo. Tapos pag nagbagsak, ikaw may kasalanan bilang teachers. Diba? We are condoning incompetence and laziness, indolence in this country. Para sa akin, kung wala kang karapatang mag-college, huwag kang mag-college. Huwag ka na mag-college. Marami namang ibang pwedeng gawin. You don't earn the right to be in college, di ba? Ang gawin mo, mag-business ka na lang. Sabi nga sa mga estudyante ko dati, kinumpitan ko sila from beginning. Ito yung ginagas ng mga magulang nyo, tapos ganyan ang inyong attitude nyo, ganyan. Mabuti pang bumili na lang sila ng dalawang taxi, yung time na yun, dalawang taxi. O kaya pitong tricycle, doon ako sa Santa Rosa nun 7 tricycle. Ang laki ng tuition kasi, kasi private school. O yan, tinan nyo magkano kinikita sana, 7 times 200. 1,400 a day. O yan, dapat ganyan na lang ang ginawa ng mga magulang nyo di ba? Pero hindi, nag-invest sila sa inyo, sa mga estudyante. And therefore, kung nag-invest sila sa inyo, ibig sabihin dapat may return of investment. Hindi naman para sa kanila yan para sa inyo. At hindi lang para sa inyo, kundi para sa bayan natin. Kung talagang mahal natin yung bayan natin, ang dami yan sasabi ganun, Pero wala, hindi naman talaga nila tinututuhanan yun. Kung talagang mahal natin yung ating bansa, yung ating bayan, we should really look at the future and really invest in what we could be. We should do our very best because we owe it not only to ourselves, not even only to our country, kasi corny yun, but also to our children. Wala pa kayong anak. Yung children natin, yung magiging children nyo, and to their children's children forever. They will look back to this day, future, and then they will say, at this point in time, they came together, and they said, enough is fucking enough. Let's recreate our schools. Let's do everything that we can to revive the schools to its former glory because we deserve it. We are fucking Filipinos. We deserve to be on top.